Natakot lang ho talaga ako sa putukan, kaya ho ako tumakbo eh. Boss, ang totoo ho niyan. Binayaran lang ho kami ng konting barya ni Mr. Montero ah. Sabi niya, escortan daw ho namin yung kargamento niyang dadating. Wala ho kaming alam dyan. Boss, trabaho lang ho yun sa amin. Trabaho lang din tong sa amin. Kaya lang, lumalagay kami sa parehas. Boss naman, sa totoo lang, hindi na pwedeng lumaban ng parehas ngayon eh. Lalo na sa inyo, mga parak. Isipin mo, pirmado ka kagad ng half contract kay kamatayan sa unang araw pa lang na serbisyo ninyo. Pag buenas ka, bibigyan ka ng medalyang tubog sa ginto, isasabit sa dibdib mo. Majajaryo ka. Eh, paano kung minalas ka? Purong silver. Ang kulay ng ataol na paglalagyan sa'yo. Oo nga, may konting tulong na ibibigay. Pero saan naaabot yun? Pambayad sa serbisyo. Tsaka sa kapirasong lupang paglilibingan sa'yo. Kaya nga, sa totoo lang, Chip, hindi naman ako gagong magpupulis. Kung nga asahan ko kakarampot na sweldo. Talagang hindi ka dapat magpulis. Dahil makakadagdag ka lang ng baho sa ilang bulok na kasamahan namin sa departamento. Sige, lakad. Lakad! Sir, sandali lang, sir. Para patunayan ko naman sa inyo, marunong akong pumarehas. Sir, biyakin na lang natin to. Wala namang makakakita eh. Marunong ako magtago ng sekreto. Alam niyo, sir, malaki ang may tutulong sa inyo niyan. Talagang malaking tulong ang magagawa to sa akin. Dahil magagamit ko tong ebidensya sa panunuhol na ginawa mo. Ang hina mo rin palang parak eh. Baka ang akala mo, may makukuha ka pang lupang pagtatayuan ng monumento mo. Ito. Pare, okay. Ito ang magandang pampainit. Ito pare, tikman mo. Siguradong tanggal ang ginaw mo. Nagpapasalamat ako't narito pa rin kayo mga pili kong panauhin. Alam mo, kumpadre, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng birthday celebration taong ito. Ang akala ko, sinundan mo na si kumadre sa Amerika. Nag-iipon muna ako, padre, at alam mo na, magastos dun sa Amerika at ako'y hindi kasing yaman mo. Diyan ako bilog kay kumpadre, eh. Ha? Napaka-humble. Eh, ang mansyon na yan, magkano yan? 20 million pesos at least. Ha? Ano sa tingin mo, General? Alam mo, Congressman, baka gusto ni kumpadre na lahat ng pera dito sa Pilipinas, dalhin sa Amerika. Hoy, huwag kayong magbibiro ng ganyan. Baka may nakikinig na BIR. Senyor De Ocampo, huwag ka lang magkaila. Pistado ka namin dito. Excuse me, ha? O kayo na munang bahala dyan, ha? Okay. Okay lang, kumpadre. Oh, O, Congressman, magkakaroon ba tayo ng coup? kayo kailan ho kayo pupunta sa Amerika? Sawan-sawa na ako sa Amerika. Eh, sa Europe, pwede pa. Magandang gabi ho, Senyor De Ocampo. Sa WPD ho kami. Of course. Tuloy kayo. Maraming pagkain sa party ko. Pasensya na ho kayo kung naabala namin kayo. Sa ibang pagkakataon na lang ho siguro. Bumalik ka na sa pwesto Yes, mo. sir. Major Suarez, maliwanag na nakalagay sa kontrata na inupahan ng namatay na si Mr. Montero ang bodega ng aking kliyente. Kaya't kung ano man ang illegal na gawain ng mga umuupa sa kanya, walang kinalaman si Senyor De Ocampo. Pangaralan mo lang ang mga bata mo, Major. Masyado silang mga adelantado eh. Mas lalo na yung bago mong pulis na siyang Kiling. Bueno, mauna na kami. Adios, Major Suarez. Adjust pa. Attorney?
who's here? Patrolman Alejandro Yangkiling ng Manila's Finest. Nakuha niyo na palang buong pangalan ko. Senyor Miguel Barbosa de Ocampo. At your service, officer. Alam mo ba ang nararamdaman ko, Patrolman? Hindi ito ang ating magiging huling pagkikita. Kagabi ko pa naramdaman yan. Nung una tayong magkita, Senyor de Ocampo. Ano sa palagay mo, Morris? Gaano kaya katagal isasarado ito? Mapapalamig lang yan ni Senyor Do Campo. Bakit? Nasabit din ba siya sa kaso ni Mr. Montero? Pwede ba naman masabit yun? Eh, ang lakas ng koneksyon nun. Tsaka ito. Talaga bang inuupahan ni Mr. Montero to kay Senyor de Ocampo? O ikaw, Kalbo. Mabuti pa tumigil ka na sa katatanong mo. At ayaw ni Senyor De Ocampo ng mga taong ganyan yung maraming tanong. Ikaw din, baka ikaw mawala ng trabaho. Eh, iniisip ko kasi kung saan kukuha ng pera si Mr. Montero eh. O sige, habang nag-iisip ka, mas mabuti pa, isabit mo dun yan. Wala akong pera yun eh. Akala mo siguro panalo ka na, no? Hindi pa tapos ang laban niyang kiling. Ngayon pa lamang ako nag-uumpisa. Alam ko yon, Senyor de Ocampo. Kahit sa larong chess, hanggat buhay ang hari, tuloy ang labanan. Mahirap dikitan ng hari ang kiling. Dahil maraming opisyalis ang nakapaligid dito. Marami ng magagaling na players ang nagsabi. Yan daw overconfidence ang madalas maging dahilan ng pagkatalo. Kung naglalaro ka ng chess, lagi mong tatandaan yan. Mandurukot! Huliin nyo! Mandurukot! Talangin nyo! Bitawan niyo ako, ano ba? Tarantado ka! Pare, pulis ako. Hindi mo siya pwede saktan dahil hawak ko na. Tarantado to eh! Ako ba ang kinatalo? Dapat dito ay kulong eh! Ito ba? Salamat, pare. Alex. Alex yung kiling. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Ang laki ng katawan mo. Mandurukot ka. Boss, ngayon ko lang ho naman ginawa ito eh. Kailangan ko lang ho ng pera. May sakit ang kapatid ko, malubha. At kailangan dalhin sa ospital. Tara. Lumang-luma na yung drama mo eh. Boss, hindi ako nagbibiro. Totoo yun. Kung gusto sumama ka sa bahay eh. Sige. Ang anak ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Tulungan niyo ako! Ano ba nangyari? Ay, dali natin sa ospital! Tara! Joseph! Ano? Tulungan natin madala sa ospital tong anak na! O sige, Anak ko! Joseph! dalihan nyo! So, Aling Lumeng. Salamat. Nakikiramay po kami. Maraming salamat. Sige po. Nakikiramay ho ako. Salamat. Konting tulong lang ho.
Tuloy ka, boy. Maganda pala itong bahay na inuupahan niyo, sir. Yeah, ganda. Masama ang nagiging epekto nito. Tingnan mo sarili mo. Napapabayaan mo na. Alam niyo naman ho ang dahilan, sir. Masama ang loob ko. Sa akin ba? Naku hindi ho, sir. Katunayan nga ho niya, nalaki nga ho na utang na loob ko sa inyo eh. Baka hindi ko malay nabutan ng buro ng kapatid ko. Kundi niyo ako inayaan makalabas. Naawa lang ako dun sa kapatid ko. Mas sakit ho ang pagkamatay niya eh. Hindi ko man lang ho nadala sa ospital. Siguro, kung naging mayaman lang kami, baka buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi nasusuhulan ng pera si kamatayan. Kaya huwag mo sisilang kahirapan. Ang isipin mo kung paano mo matutulungan ang iyong ina. Boy, iisang lugar lang tayo eh. At dalawang bagay lang ang posibleng mangyari. Magkaaway tayo kung hindi kayo gagawa ng mabuti. O magkaibigan tayo kung papares kayo. O, Ning, saan mo gusto unang pumunta? Manood ng sine o kumain? Alex, magsimba muna tayo bago tayo mamasyal. Teka pare, ano nangyayari dito? May hinabol ng hold upper sa looban. Nang hostage daw ho ng bata. Kaya ho nagkakagulo doon. Oo. Hoy, tabi mo naman yan! Sandali lang! Hoy, tabi mo yan! Mama, sandali lang ako kasi ano eh. Sandali lang! Hoy, tabi! Alex! Sandali lang ho, Mama! Ho. Sandali lang! Bigay niyo po sa akin ang apo ko. Awa na po kayo. Apo ko, ang hanap po niya. Huwag ka magkalala, Missy!